Sa wakas, Chris Newsome tuloy na sa Barangay Ginebra at Justin Brownlee para sa Olympics qualifying tournament. Yan nga ang ilan sa mga maiinit na pag-uusapan natin sa videos na ito, mga ka-idol. Matapos nga nating mabawi ang gintong medalya sa Asian Games after 61 years, mga ka-idol, marami nga ang humanga sa naging lineup at mga player ng Gilas Pilipinas na sumabak sa Asian Games, lalong-lalo na sa pagpapalit ng coaching staff at head coach na si Coach Tim Cone. At hindi rin naman matatawaran ang saya nitong si Al Francis Chua at buong coaching staff ng Gilas Pilipinas. At syempre, labis din namang hinangaan ng heroic performance itong ating naturalized player at kababayan na si Justin Brownlee. Nabukod nga kay Justin Brownlee, ilan sa mga player ay nag-stand out din, mga ka-idol, at labis din nating hinangaan. Katulad na lamang ng magic bunot ni Coach Tim Cone na si Kevin Alas na maganda rin naman talaga ang ipinakita, mga ka-idol. Gayon din naman itong si Newsome na talaga namang mas nakita natin ang kanyang galing noong finals, mga ka-idol, at siya nga ang isa sa mga naging best player of the game. Habang tumugma naman ang sinabi ni Coach Tim Cone bago pa magsimula ang Asian Games na itong si Scottie Thompson ay mag-stand out ngayong Asian Games. At hindi rin naman pahuli ang ating big man ng Gilas Pilipinas na si Junmar Fajardo. Ito ang isa sa mga big man din natin na si Anjo Kwame, mga ka-idol. Mas nakita din natin ang laruan ng finals kontra Jordan. Pagkatapos nga, mga ka-idol, ng Asian Games, tila may malaking oportunidad ang nagbukas kay Anjo Kwame kung saan pumirma na nga siya sa UB Chartres Metropole in France, mga ka-idol. At ngayon din, mga ka-idol, ay pinag-uusapan kung sino nga ba itong dalawang player na kukunin sana ng Gilas Pilipinas pero nangihingi nga ng malaking offer. Kaya naman natin, mga ka-idol, itong si Justin Brownlee talaga namang malaki ang naitulong sa pagkuha o pagbabalik ng gintong medalya sa Pilipinas ngayong Asian Games. Na sabi nga dito, Justin Brownlee reacts to calls to build a statue in his likeness. Justin Brownlee was amused with the idea of statue, his likeness being built in the Philippines in aftermath of his heroic performance with Gilas Pilipinas in the 19th Asian Games. Nang sagot nga ni Justin Brownlee, I wish that would be incredible. That would be very special. Bilang itinuturing na bayani sa larangan ng sports itong si Justin Brownlee, ay binigyan nga siya ng reward, mga ka-idol. Base nga sa heroic performance itong si Justin Brownlee, ginawaran siya bilang isa sa mga Philippine Army Reservist. Sa ngayon nga, mga ka-idol, ay bumiyahe pabalik ng USA itong si Justin Brownlee para sa short vacation. Lalo pat nalalapit na rin ang Commissioner's Cup, mga ka-idol, na magsisimula sa November 5. Panapanabik na inilabas na nga, mga ka-idol, ang list of import na itong si Justin Brownlee mananatili sa Barangay Ginebra. At nandyan itong si Hollis Jefferson ng Tropang Giga na alam naman nating nakuha ni Hollis Jefferson ang titulo kay Justin Brownlee. At isang NBA caliber naman para sa Magnolia Hotshots, itong si Tyler Bay, mga ka-idol, na small forward. Gayon din naman at hindi papahuli ang San Miguel Beermen pagdating sa NBA caliber. Nandyan nga kanilang import na si Tyler Stone. At hindi rin papahuli ang NLEX Road Warriors kung saan NBA caliber din itong si Thomas Robinson ang kanilang import. Habang para naman sa Blackwater Boxing, itong si Chris Ortiz na FIBA World Cup star ng Puerto Rico ang magiging import. At gayon din naman isang NBA caliber para si Meralco Bolts na si Ferron Hunt. Habang mananatiling import na Converge Fiber Xers itong si Tom Vadonovich. At isang legit at malakas na NBA player naman para sa Phoenix Super LPG, at yan nga itong si Jonathan Williams. Hindi rin papahuli ang tira firma. Nandyan itong si Thomas Detey. At sa rain or shine nga, nandyan ito si Dewan Summers. Good news din, mga ka-idol, dahil sa Commissioner's Cup ay inaasahan na makakapaglaro na itong si L.A. Tenorio. Lalo pat back to practice na siya at cancer free na rin, mga ka-idol. Natapos man, mga ka-idol, ang Asian Games at nakuha ng Gilas Pilipinas ang gintong medalya. Ngayon naman ay pinaghahandaan ang isa sa pinakamalaking event, mga ka-idol. Ayan nga ang Olympic qualifying tournament kung saan may pag-asa pa ngang makapasok ang Pilipinas at makakuha ng spot sa darating na 2024 Paris Olympics. Sinasabi pa ngang hindi rin biro ang makakaharap ng Gilas Pilipinas kung kaya't kinakailangan ng matinding preparasyon na ayon nga sa maaaring maging schedule ng Gilas Pilipinas. Sabi nga ni Chua, the SBP should this early plot the schedule to more or less know which players will be available. Nasabi nga ni Chua bilang manager ng Gilas Pilipinas, one day you have to check the schedule kung kukuha kayo ng PBA players.
hindi aabot dahil hanggang February kami. What's your next step? Kukuha kayo ng UAAP, NCAA? Hindi biro, kailangan planuhin nila yon. Good din ni PBA Commissioner Willie Marshall ay assured the league is willing to support the SBP once again in national team endeavor, especially in the upcoming competitions. Sabi din ni Commissioner Willie Marshall, kailangan mag-usap muna kami ng SBP kung ano ang plano. After mag-usap kami, kailangan kong kausapin ng governors. Mag-present ang SBP sa mga governors, tapos tingnan natin kung anong maibibigay ng PBA. Nandiyan naman kami, lagi, pero nahihirapan din ang PBA. Malaking kawalan at malaking sakripisyo at nahihiya rin kami sa team owners. Pero tingnan natin kung ano pang maibibigay natin, pero kailangan namin ng programa ng SBP kung ano talaga ang programa. Na ngayon nga tila din ay nagiging malinaw kung sino nga bang karapat-dapat na maging naturalized player ng Gilas Pilipinas pagdating sa international competition. Nasabi nga ni Al Francis Chua kung bakit itong si Justin Brownlee is perfect as Gilas naturalized player. Sabi ni Chua, he's not only a good player, si Justin kaya niyang pagalingin yung teammates niya kasi namamasa. He is a team player, he understands basketball, alam niya kung kailan siya shoot. Sa ngayon nga mga ka-idol ay tila pinapahiwatig ni Al Francis Chua na itong si Justin Brownlee ang karapat-dapat kaysa kay Jordan Clarkson. Alam naman natin pagdating sa individual performance, lamang itong si Jordan Clarkson. Pero pagdating sa team up, magaling itong si Justin Brownlee. Alam naman natin mas kailangan ang team up sa darating na international competition. Bukod kay Justin Brownlee, tila itong si Newsome ay labis din ang paghanga ng SMC mga ka-idol, lalo na ni Coach Tim Cone na sabi nga, tila itong si Chris Newsome ay mapupunta sa Barangay Ginebra. Sabi pa nga ng MVP at PBA chairman na si Ricky Vargas, natatakot na nga ako baka lumipat ng Ginebra itong si Newsome. Alam naman natin mga ka-idol na noon pa ay naro-rumors nga itong si Chris Newsome na gustong-gusto rin talagang makuha ni Coach Tim Cone at na buong Ginebra, lalong-lalo na ni Al Francis Chua. At tila ito na nga kaya ang tamang pagkakataon na makuha ng Barangay Ginebra itong si Chris Newsome. At ang tanong din mga ka-idol, mananatili nga kay itong si Coach Tim Cone ang magiging head coach ng Gilas Pilipinas sa darating na Olympic qualifying tournament. Lalo pat, bali-balita nga itong si Coach Tim Cone ay magbabalik na sa Barangay Ginebra at ayaw na nga niya magpatuloy as head coach ng Gilas Pilipinas, kung kaya't muli mag-o-open na naman ang opportunity kay Coach Reyes bilang head coach ng Gilas Pilipinas. Kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, papayag ba kayo na itong si Coach Reyes ay magbabalik as head coach ng Gilas Pilipinas? Sa pinakitang performance ni JC at JB, mas deserve nga kaya itong si Justin Brownlee kaysa kay Jordan Clarkson sa pinakitang performance nung nakarang Asian Games at FIBA World Cup? Kung ano yung sagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol. At maraming salamat sa inyong panonood.